VJ Mark, ano ba yung nangyayari sa'yo? Naninikip dibdib ko, VJ Ba't Shannon. parang nagpapalpitate ka ba? Oo, ang ano ba bilis yung na nararamdaman heartbeat mo? ko. Ay naku, VJ Mark, baka mamaya yung maging guest natin magpalpitate din dahil sa nangyayari sa'yo, ha? Ano ba dapat kong pwedeng gawin? Sa tingin ko, VJ Mark, itong guest natin ay makakatulong dyan sa nararamdaman mo dito sa Coffee House Chat Behind the Notes Season 2! Ayan, abangan natin siya, VJ Mark. Sobrang ano ba, Dibdib ko, lakas. oo. Okay, sige. Hello! Welcome and mabuhay! I'm your VJ Shannon. I'm your VJ Mark! At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, VJ Mark, gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, ito yung makakatulong sa iyo. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin, ipapakilala na po namin yung guest namin ngayon. Walang iba kundi si Rev Paul Bacani, Obispo. Ayan. Hello Good day po. po sa inyo. Kamusta po kayo? Okay naman. Ay, mukha naman po talaga. Ayan, Rev, kasi ganito po kanina, bago po tayo magsimula, baka pwede niyo pong onting matulungan si VJ Mark kasi nagpapalpitate po siya. Opo, Kasi naninikip Nako. dibdib Opo. ko. Ano po ba? Palpitate ka. Opo. Naku, nakailang kape ka na ba kasi? 3? Oo, tapos magkakasunod pa. Opo. Naku, kasi stimulant ang coffee. So, kailangan dapat i-limit mo lang yung coffee, pag-inom ng coffee. Siguro, 1 cup lang. 1 cup cup lang po. Tapos mamaya na yung isa. mamaya na. Ayan, Opo. syempre, syempre, Rev Paul, gusto po namin sana makilala pa kung sino pa po si Rev Paul Opo. para po sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya po natin. Yes. Sige po, pwede niyo po ipakilala yun sa Ako po si Reverend Bacani Obispo. Ako po ay deacon ng Archdiocese of Manila at ako po ay isang nurse. Nurse! Kaya, VJ Mark, kaya nasabi ko sa'yo, si Rev Paul yung makakatulong dahil siya, isa siyang nurse. Sabi ko nga, dadaling ka na sa ospital kung talagang nagpapalpitate na matindi Kung hindi na po eh. talaga Oo. kaya. Bigla pong nawala. Nawala ba? Nawala. Oo. Opo. Sir, Rev, Rev. saan po kayo nakadestino? Ngayon? Nurse po kayo, opo. Ngayon po, syempre, hindi na ako nagpa-practice talaga ng nursing. Wala na ako sa ospital ngayon kasi talagang di ko na talaga ako. Yun yung ministry ko ngayon. So, sa Sagrada Familia ako ngayon. Sagrada Familia. Parish Saan po ko. part yun? Ng, Sa San Andres Bukid, Manila. San Andres Dito lang din. Pero okay po. VJ Mark, gusto kong tanungin si Rev Rev Paul Paul, kasi di ba nga isa siyang nurse. Ano po bang sa may part po kayo ng hospital po? Kasi di ba meron po doon sa, Nakadestino, no? kung sa Oo. OB, kung sa ER, yung mga ganong bagay. Ako yung nauna kong na-assign talaga. Grabe, emergency room agad. ER po agad. Emergency room, ER nurse. Tapos, syempre, doon sa emergency room, naku, very, very busy doon sa may ER. Talagang marami ka makukuha mga experiences. Okay din naman kasi marami talaga ako nakuha experiences. Kahit na yun yung aking first time na mapasabak sa loob ng hospital. Ano po yun, Rev Paul? Mas nauna po ba yung profession niya na nurse or yung pagpapare niyo po ngayon? Opo, nauna po ang nursing. Nursing First po. love ko ang nursing. Pero tinapos nyo po yung sa nursing nyo po talaga. Opo, registered nurse po ako. Up until now, nire-renew ko pa rin yung license ko. Paano po Kasi kayo nagagamit pa din naman eh. Apo, Opo, yes. opo. Nagagamit pa rin naman. Paano po kayo nagkaroon Come ng up. calling sa pagiging reverend po? Kasi di ba syempre po yung pag-aaral po sa pagiging nurse hindi rin po naging madali. Oo, basta-basta, oo. Tapos naging reverend pa po kayo ngayon. Alam mo, kasi ganito yan, no? Medyo mahaba-haba yung story, pero Gusto po namin yan pakinggan. paiklian na lang natin ng konti. Interesting yan. Sige po. Opo. Kasi nung bata pa ako, talagang parang may nararamdaman na talaga ako for priesthood. Kasi pag dinadala ko ng father ko sa simbahan, nakikita ko yung pare na, di ba, pag bata ka, nakikita mo, parang attracted ka sa parang may mga costume, ganyan. Tama. Yung pare, di ba, meron silang parang suot-suot na vestment. Sabi ko sa father ko, sino yun? Sabi niya, pari yan. Meron yan
powers, sabi niya. May powers. Powers, no? Apo. So sabi ko, naku, parang gusto ko rin maging ganyan. Pero pinigilan ko yun ng pinigilan, no? Tapos talagang doon po ako pumasok sa nursing eh. Kumbaga parang naisip ko na parang wag magpare kasi wala namang pera dyan. Oo, hindi naman makakabuhay yan, di ba? Sabi ko, sige, gayahin ko nilang kuya ko. Kasi yung kuya ko po is nurse din. Nurse din. So, Ilan sabi- po ba kayo pala muna magkakapatid? Tatlo kami magkakapatid, tatlo lahat nurses. Wow. Ayan. Oo. So, sumunod ako sa kuya ko, yung kapatid kong bunso, sumunod din sa akin. So, lahat kami nurses. So, after po nun, parang sabi ko, sige, nursing na lang. Pero alam nyo, pag tinawag ka talaga, mas lalong lalakas yung pagtawag, yung boses ng Diyos eh. Palakas siya ng palakas. Hanggang sa hahatakin ka niya, siya talaga yung gagawa ng daan papunta doon kung saan kanya tinatawag. Opo. Ganon yung nangyari sa Wala akin. po bang naging hadlang o problema po para pasukin nyo yung ganitong path nyo? Marami. Maraming challenges. Una, kasi ako ay nagturo din ng mga nurses. So, nung sinabi ko sa aking dean, no, na ako ay papasok na, magpapari na, sabi ng dean ko, bakit ka papasok? Iiwan mo na kami? So, sa buong faculty room, nag-iiyakan kami. Umiiyak talaga kami. Sabi ko, ako rin, hindi ko rin po alam bakit ganon. Ganyan. Tapos, yun, eventually naman, naintindihan naman nung dean ko, isa yun sa mga challenges. Pero yung isa pa, yung sa mother ko. Nung binanggit ko sa mother ko, sabi ko, gusto kong magpare. Tumalikod lang siya, tapos umalis siya. Wala siyang sinabi. Pero kailan niya po natanggap na magpapari na kayo? Siguro, ilang days lang, nung kinausap niya na ako, ayun. Sabi niya na, o sige, ano ba yung mga dapat i-prepare, ganyan, Opo. ano ba dapat yung gawin natin. So, doon nalaman ko na okay na sa kanya. Pero siguro nagulat lang siya nun. Kasi nasa ilalim kami ng Makopa nun, gabi. Opo. Tapos, sabi ko sa kanya na, gusto kong magpare. Tapos tumalikod siya, umalis siya. Siguro na-shock lang siya doon sa may sinabi ko sa kanya. Parang biglaan Oo, po. biglaan kasi. Sino pa naging inspirasyon nyo noong time na yon sa pagpapari po? Hindi ko masasabi ang isang tao lang eh. Opo. So, multiple people. Siguro sa mga nakikita kong mga pare sa simbahan, kaya malaking influence yung kapag dinadala ka ng parents mo sa may simbahan, Simbahan po. dinadala ka lagi sa Diyos. Siguro yun yung talagang nag-inspire sa akin, yung mga pare na tuwing nagmimisa sila, pag nakikita ko, doon, naka-inspire ako sa kanila. Meron po ba sa magulang nyo, kasi di ba nabanggit nyo nga po kanina na tatlo po kayo ay mga nurse. Opo. Doon po ba sa mga magulang nyo, meron din po bang mga nurse or part din po ng mga hospital? Sa medical field. Sa medical Oo. field po. Yung tatay ko, part na hospital kasi sakitin siya eh. Ay, hindi po pala nurse din. Marami Kumbaga siyang, pasyente din po. marami siyang hiwa yung father ko. Masakitin kasi ang father ko kung ano ang sakit okay niya. po. So, walang nurse Yung sa medical field. wala sa medical field. Nagsimula lang talaga sa may kuya ko. Tapos lahat sumunod na po, lang kami. sumunod na po talaga kayo. So, tanong ko rin po, Rev Paul, how do you see your identity evolving over time po? Identity. Siguro, pwede kong sabihin na parang sa simula, syempre, ang ating identity as deacon. Opo. Deacon means service eh. Okay. So, ninibago muna ako sa simula. Opo. Kumbaga parang kaka-ordain ko lang pala nung April 21, 2024. So, parang nararamdaman ko na parang hindi pa service talaga. Kasi deacon means service eh. Okay po. So, habang tumatagal, nakikita ko na, oo nga, yung daan na nilagay sa akin ng Diyos, panay service pala kailangan talaga. Nandyan yung kailangan ka magbinyag, nandyan yung kailangan ka mag-bless. Talagang lalakad ka talaga sa kalye para pumunta lang doon sa pupuntahan mo para mag-bless ka. So all of those things, sa tingin ko, yun yung parang nakakatulong sa akin. Unti-unti. Pero po 'di ba sa emergency room, yung emergency room po, kung okay lang din pong itanong sa inyo Apo. kasi 'di ba po sa emergency room nga po, yung marami pong cases na minsan wala na po talaga, hindi na po possible ng buhay. Oo. Dumating po ba kayo sa point na Alam may mo, ganun? ayan, buti na tanong mo yun. Yan yung pinakamahirap talaga sa loob ng emergency room. Apo. Ang pinakamahirap, okay lang na, hindi ko masasabing okay lang na Apo. yung mga old people, no? Apo. Na sila ay pumapanaw din, syempre matanda na, may sakit na. Ang pinakamahirap talagang tingnan, yung mga bata.
Hindi yung baby na na hindi pa nakapagsalita, pero yung nakakapagsalita na tapos nagsasabi sila na masakit. Tulungan niyo ako, masakit. Yun talaga yung pinakamahirap po sa loob ng emergency room. Kaya after ng trabaho ko noon, ang ginagawa ko, katabi lang kasi noon yung simbahan eh. Pupunta ako sa simbahan, sasabihin ko, Lord, itatapon ko na lahat. Tatapon ko na lahat sa iyo to. Bahala ka na dito. Lahat ng emotions ko, lahat ng mga experiences ko, ikaw nang bahala dito. Kasi mabigat nga kapag nasa emergency room ka. Opo. Ayan na naman tayo, BJ Mark. Nadadala na naman. Nadadala ako sa kwento ni Rev Paul kasi ang sarap pakinggan and also inspiring kasi yung kwento ni Rev Paul. Lalo na sa mga aspiring nating mga nurses dyan o nasa medical field, no, na hindi hadlang, kahit mag-crossroad kayo, hindi hadlang yung sa pagpapare, pag na-nurse, kung ano talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo or yung path na tatahakin mo, sundin mo kasi yun talaga ang niyayakap mo at minamahal mo. Yes, kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, bibitinin lang po namin kayo dahil alam ko pong marami pa kaming gustong itanong ni VJ Mark tungkol kay Rev Paul. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo dyan, magbabalik muli kami dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, magka-coffee break lamang po muna kami. Coffee Ayan, po tayo, muna Rev tayo, Paul. Rev Paul. Cash is fleeting, yet spending for experiences lasts a lifetime. We offer visa assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrived tonight, our client said. So do you want to experience that type of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Fly Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, VJ Mark at mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, ipagpapatuloy na natin to. Yes. So, Rev Paul, gaya nga po ng nasabi natin din kanina, di ba, about sa nurse niya. Ano po yung naging turning point nyo po Yan, sa pagiging turning pari Yes, na po tama po, ninyo? Turning point. Mahaba yung story pero paikli na lang, paikli na lang Apo, natin. sige po. Ang nangyari noon, meron ako nakapasa sa aking sa aking lalamunan. Apo. Ayan. So, may bukol siya. Tapos, nung pinatingin namin, benign naman daw. Hindi naman daw siya malignant. So, ang ginawa, sige, operahan. So, inoperahan. Tinanggal yung kalahati ng aking thyroid. Pero nung biopsy, nakita malignant. So, ibig sabihin, kailangan operahan ulit. Tapos tatanggalin yung the rest of the thyroid. So, ang nangyari nun, talagang, alam mo yon, pag ikaw kasi nasa operating room, pag nasa may OR table ka, wala kang damit eh. Talagang nakahubad ka talaga. Ngayon, nakiusap ako sa kuya ko na nurse, dun sa may hospital na yon. Sabi ko sa niya, kuya, gusto ko sana kasama ko si Lord kapag ino-operan ako. Pwede bang wag na akong lagyan ng catheter, tapos magsuot na lang ako ng diapers, pero doon sa diaper ko, lagyan yung crucifix. Maglagay ng crucifix. Sabi niya, naku, alam mo namang bawal yan eh. Sabi niya, pero sige, para sa'yo, gawin natin. So, nandun sa may loob ng ng diaper ko, yung crucifix. Tapos, nakahiga ako dun sa may OR table. Alam mo, pag nandun ka talaga, nakahubad ka, Diyos lang talaga. Diyos lang talaga ang hihingan mo ng tulong. Hindi ka pwedeng matulungan ng posisyon mo, ng pagiging nurse ko, ng pera mo, lahat ng mga yan, wala. It's between you and God lang. Siya lang talaga mahingan mo ng tulong. So, that's the time na talagang naisip ko talaga na i-consider ang pagpapari. So, yung iba siguro, ang ginagawa nila is talaga nasa chapel, ako nasa OR table, ako na, Lord, sige, I will follow you. Eh, nakaganon pa naman yon kasi parang dito nakapasok lahat ng mga, ng mga tubes sa'yo. So, dun ko ako nag-decide sa loob ng OR room na magpapare. Ganda ng story. Ganda ng story, Biggie Shannon. No? Rev Paul, tanong lang din po na, ano po, noong seminarista po kayo, ano po yung napulot yung aral na sinasabuhay niyo po ngayon sa Na pagpapare? dinadala pa rin po ninyo ngayon. Ayan. Kasi ako, I was trained by the Dominicans. Dominicans. So, sa UST po ako.
ang aking seminary. So sila po kasi veritas, truth. So yun yung nakuha ko. Ang katotohanan kasi masakit yan eh. No? Pero sabi nga natin, it will set you free. No? Ngayon, isa sa mga natutunan ko sa mga Dominicans na kapag nagsasabi ka ng katotohanan, dapat always with mercy. Always with mercy. So, ang katotohanan daw para daw yung nagbabagang uling na kapag sasabihin mo yung katotohanan sa isang tao, masakit na yan eh. Huwag mo na ibato sa kanya. Opo. Ayusin mo yung pagbigay sa kanya ng katotohanan. No? Yun po yung natutunan ko sa mga Dominicans. UST. UST, ito po yung sa school, no? Yung dito UST sa na- University of Santo Tomas po, yun. dito po sa Kasi baka iba Kumbaga yung nasa... hindi, DJ Mark, doon mismo sa loob ng UST, may seminary. Sa loob po. Yes, opo, sa loob meron po mismo. siyang seminary. Kaya minsan mapapansin mo, magtataka ka, bakit merong may mga lumalabas na mga nakaway? Kasi yung part ng UST mismo, meron doon study ng theology po. Opo. okay. Doon talaga nagsimula ang Doon ba UST. nagsimula? Talagang para Mga for pare po. pare. Rev Paul, yung next question naman po is, how has your understanding of God and religion deepened through your studies po? Ang pag-aaral kasi, ang sabi nga ni St. Thomas Aquinas, 'di ba? You cannot love who you do not know. No? So ibig sabihin, para mahalin mo ang Diyos, kailangan talagang pag-aralan mo siya, Apo. matutunan. So unti-unti, ang sa pag-aaral sa UST, talagang masasabi ko talaga na grabe talaga. Yun na lang siguro yung adjective na gawin natin na grabe talaga. No? So, para matutunan mo yung Diyos, so kailangan talagang mag-aaral at magbabasa ka talaga. Opo. So, habang nag-aaral ka at nagbabasa ka, unti-unti mo, ito pala si God. Ito pala ang Diyos. So, kapag natututunan mo siya, kapag nakikilala mo siya, yun, nag-i-improve din yung pagmamahal mo sa Kanya. Umuunlad din yung pagmamahal mo sa Kumbaga, Kanya. mas lumalalim po Mas talaga. lumalalim yung pagmamahal mo sa Kanya. So, yun po. Opo. So, next naman po is, how do you approach the responsibility of guiding others in their faith journeys po? Ayan po, syempre, katulad nga po ng sinabi ko, truth pa rin, veritas pa rin. So, pag tayo po ay magga-guide, kadalasan po kasi nakikita natin ngayon sa mga TV na dapat sabihin natin yung katotohanan. Opo. Di ba? Ganyan tayo, di ba? Totohanan dapat. Tapos minsan, nakakasakit na tayo eh. No? Pero, kapag tayo nagsasabi ng katotohanan, dapat iniisip natin yung pakiramdam din ng ibang tao. Ibang tao. Pero it doesn't mean that you're going to compromise. Hindi naman pwede sabihin na, hindi pwedeng yan, pwedeng ito, hindi pwedeng ganun. Kasi mali din po yun. So, handle your sheep with care. So, dapat i-handle pa rin sila ng tama. Di ba po, Rev Paul, graduate na po kayo sa pagiging nurse. Opo. Bali, ilang years na lang po ba kayo para sa pagiging sa seminary po? Ako po ay nurse, tapos ilang Ay, years. di ba graduate na po Opo. kayo sa pagiging nurse? Ngayon po, ilang years pa po kayo sa seminary? Nung ako ay pumasok ng... Pumasok po, Opo. Ako po, nag-practice po ako ng nursing kasi nagturo din po ako ng mga nurses eh. Naging clinical instructor din po ako. So, 8 years. 8 years po yun. Tapos, 8 years sa may nursing. Siyempre, nagpa-practice ako. Apo. Tapos, after nun, 8 years sa seminary. 8 plus 8, 16. 16. Profession, 16. 8. Tapos sa may nursing, 8. Ayan, go, Billy Ma. Magagamit nyo po ba? I mean, sa may priesthood. Sa Yes, pa, di ba nurse po kayo, Rev Paul? Nagagamit nyo po ba siya ngayon sa pagpapare or doon po sa vocational na meron kayo ngayon? Oo, sa kumbento pa lang kapag yung pare may naramdaman na masama. Oo, ako agad yung unang for instance, merong isa sa amin na utility na pumutok yung dito. No, pumutok. Oo, talagang nagdudugo siya. Tumawag agad sa akin yung parish priest. Sabi niya, may na-aksidente yung utility natin. So, yun po. Siyempre, inasikaso natin. Hindi na kailangan dalhin sa may hospital. Ako na yung gumawa Kaya ng lahat. Oo, sabi ko, hindi na po kailangan, tahiin. Tahiin. So, marunong po ako ng butterfly technique na tinatawag. So, ako yung naglagay sa noo niya. Ngayon po,
wala siyang peklat dito. Wow. Wala ang siyang galing. parang centipede dito sa Opo. nahiwa. Kasi pag tinahiyan, magkakaroon siya ng scar. So yun, Opo. ginamitan lang natin ng Rev technique. Paul, tanong ko rin po na, di ba po since nursing din nga po yung Opo. ano nyo, naging first, Yung profession. di ba po may tinatawag tayo na payslip? Yeah. Ano po ang pagkakaiba ng payslip noon tsaka ngayon? Naku, malaking-malaki yan. Malaking-malaki yung nakakaiba. Sabihin na lang natin na isusuko mo talaga lahat. Yung kapag ikaw ay pumunta sa priesthood, ang way towards priesthood, isusuko mo lahat yung payslip mo dati. So, hindi ko ba mababanggit yung exact amount. Opo. Pero siguro sabihin na natin na walang-wala yung kung ano man yung natatanggap kong allowance ngayon doon sa natatanggap ko during na meron akong work. Kasi sa amin, as clinical instructor, per hour siya. Opo. Per hour. So tumatakbo yung, kung for example, sabihin natin na meron kang 12 hours in a day. Opo. Kung per hour yun, bayad ka. Lahat ng 12 hours na yun. So, Opo. i-compute yun sa isang buwan, so malaki. Opo. Ayun nga, VJ Mark, gaya nga ng sinabi ni Rev Paul, walang-wala nga daw sa, ano niya ngayon, sa payslip niya ngayon. Payslip, Pero oo. naman, sa mga kabuwisenya at kabuwisenya natin, kung alam niyo lang, pero yung blessing na natatanggap at natutulong ni Rev Paul sa Yan. ibang tao, ay sobra-sobra Sobra. naman. Parang katulad pa rin ng payslip niya dati. Yes, tama dyan, Biggie Yan, Sean. kaya, yes po, sige po. Pag sinundan mo kasi si Jesus, no, talagang sabi niya nga, bitawan mo lahat. No? Pero material things, bababa. Pero yung spiritual goods, spiritual things, tataas naman yan. Ayan, so syempre sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, may mga susunod pa kaming katanungan kay Rev Paul, pero dahil magbabalik kami dito sa Coffee House Chat at magko-coffee break lang Coffee po break muna. na pala ulit? Yes, VJ Mark. Magbabalik kami muli dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, coffee break po muna tayo ulit. At nagbabalik kami muli dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, Um, Joe, VJ Mark. Regarding pala po ulit, Rev Paul, dun kanina sa payslip, kasi gusto lang din po namin malinawan ulit regarding dun sa payslip na sinabi nyo na Kasi di ba po sa pagiging nurse or sa profession Meron, nyo po, may payslip. May payslip. payslip, Pero po sa yes. pagiging deacon nyo po Naku, ngayon. walang payslip. Wala Ayun. pong Mere allowance lang talaga yun. Opo. Allowance lang yung natatanggap namin. Kasi doon sa may nursing, syempre may sahod, no? May sweldo, may Opo. salary. Kapag mga pare, deacon, yan, wala. Apo. Yes po. Asa ka lang talaga sa biyaya talaga ng Diyos. Yun Apa. lang. Kasi required po kasi sa labor code na sa mga may profession ngayon o may mga work, kailangan talaga nakakuha o nakakatanggap sila ng payslip. Sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin, kung makikita nyo po doon sa payslip nyo, may tinatawag na tayo na COMBEN or Compensation Benefits. Ito yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, kung wala pa po kayo noon sa mga profession dyan, yung mga freelancer, ang XDTN Company Inc. po ay nagkikater din nun. Hinahandle din po namin yung mga ganyan services Yes. pagdating sa comment para yung government benefits hindi kayo nahuhuli. Di ba? Kasi sumasahod kayo, dapat meron din kayong may tatago para sa sarili nyo. Yes, tsaka last na para sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, make sure kapag natatanggap nyo po yung payslip nyo, makikita nyo po din yung mga deduction nyo. At tama Yes. po yung computation nyo. Dahil kahit hindi nyo man po hingiin yung payslip dun sa company nyo, dapat automatic po ang company na magbibigay ng payslip dahil yun po yung nasa labor code natin. Yes, sama ka dyan, Video Shannon. And also, dun sa mga freelancer din or sa mga may profession na hindi pa registered, kailangan nyo po magpa-register kasi required po yun ng BIR. And also, pag hindi po kayo registered at na-trace kayo ng BIR, penalty po yung aabutin natin. So, malaki po yung babayaran natin sa kanila. So, sayang naman, sa halip na iipon Kumikita natin yan, di ba? kayo. At ipasok natin sa Comben, mapupunta yan sa penalty nyo, sayang naman. Yes. So, cater din yun ng XDT. Ang taxes, ang accounting, ang legal advisory, and also, ang XDT, cater din yung FTX, tsaka ANA. Ang
FTX, yung Flight Travel Express, inside or outside ng Pilipinas. Oo. Yung mga gustong mag-travel dyan, Yes, na travel gusto na lover. lang magbayad at magta-travel na lang, ang FTX po ay nag-o-offer ng mga ganyang services. Sa A&E naman, ito yung business consulting. So, sa mga mag-i-start pala ng business, nandito ang A&A. Yes, tama ka dyan, VJ Mark. So, balik tayo ulit kay Ang Rev dami ko Paul. natututunan sa inyo, ha? Yes po. Sige po, Ang dami, Rev hindi ko Paul. alam yun. Ngayon ko na rin ako Opo. natutunan. Rev, onti lang po ulit, dagdag kaalaman lang din po para sa inyo. Kapag profession po kayo, magre-register po tayo sa BIR as non-VAT po. Basta importante po na naka-register po Tama tayo ka sa dyan. BIR. Kasi minsan po iniisip po ng iba na, bakit kapag nurse ba ako, teacher ba ako, or kumikita ako, hindi na ako kailangan mag-register. Opo. Based po kasi sa rule na kahit profession po kayo, may Kailangan. yes po, kailangan. Kahit yung mga online seller, kailangan po Kailangan yun. talaga. Yes. Opo. So, Father Rev Paul. Ready ka na maging father? Yes, ready sir? na tayo. Ready na kami kay Rev Paul. So, Rev Paul, ano po yung key takeaways nyo sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin? Siguro ang masasabi ko sa kanila na manggagaling po sa Bible verse na Matthew 6:33. No? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. No? Katulad ko po, una, sa tingin ko na parang, ano ba ako? Para ba ako sa may nursing o para ba ako sa may pagpapari, no? Siguro ang kailangan gawin is magdasal. Tingnan muna, no? Tingnan muna, siguraduhin muna, baka mamaya kasi naguguluhan ka lang. Pero lagi mong tatandaan, tingin ka muna sa Diyos. Huwag ka munang titingin doon sa may ibang bagay kung ano yung sinasabi ng tao kasi kadalasan sasabihin sa atin ng mga parents natin, ito yung gawin natin, no? Or kaibigan natin, ito yung gawin natin, no? Tama naman yon, no, na makinig ka. Pero ang nakakalimutan natin kadalasan, no, sa desisyon natin sa buhay ay yung tumingin muna sa Diyos. Sa Diyos muna. Tapos, tsaka na yung iba. In all of our decisions in life, no, always put God first. So, Diyos muna. Ayan. Nagustuhan ko yung last sentence ni Rev Paul na put God first. Kahit maliit o malaking bagay man yan, put God first. Huwag kakalimutan siya sa lahat ng bagay. Kasi maging successful ka man o nakaranas ka ng failure, put God first. Yes. So, Rev Paul, baka may mga gusto ka pong imbitahin na may mga gustong magpari dyan, ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin yan. Or mga naging katulad nyo po na nurse, pero magkakaroon din po ng calling. Nais nyo po silang imbitahan. Lagi yung tatandaan, walang late vocation. Ha? Pag tumawag ang Diyos, tumawag siya. Tamang panahon yon, tamang oras yon, tamang lugar yon. So, kapag tumawag ang Diyos, pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Kasi binigyan niya tayo ng kalayaan. Pero sabi nga ng aking Monsignor na tito, sabi niya, kapag ikaw, yung gusto mo maging pari, tapos ang Diyos, gusto ka maging pari, pag yan dalawa nag-meet, there's no powers in heaven or earth na makakapigil doon sa pagiging pari mo. Opo. Ayan. So, tumugon. Yun lang, tumugon. Ayan, thank you so much po, Rev Paul, sa pagbibigay nyo sa amin o sa mga kabuwisenyo natin dyan na nagbigay ng mga dagdag kaalaman. Yes. At syempre, inspirasyon na rin para sa mga magpapari na rin. So, saan nga pala tayo pwedeng mapanood o makontak? VG Ayan, sa Shannon. mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, maraming salamat po ulit sa pag-antabay sa amin dito sa TV Maria. At saka syempre po, dito po sa TV Maria, wag nyo pong kakalimutang i-follow, i-like, i-share na rin, at saka i-subscribe na rin yung YouTube channel nila at Facebook page. Ganon Yes, din tama po ka sa din. XDT and Company, Flight Travel Express, Prof. Sai and Coach Coach Ayet po, Ayet. at A&A Consulting po Yes, na Facebook page. Huwag nyo din pong kalimutang i-follow, i-like at i-share. At lagi nyo po kaming aabagan sa mga susunod na segment namin. I'm your VJ Mark. I'm your VJ Shannon. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Ayan. Well, thank you so much, po, Rev. Paul. Thank you so much.